mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balatang YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Ako po, tanging si VP Sara lamang ang nakagawa nito sa Hulusulu. Tanging si VP Sara lamang ang bumisita at merong concern sa mga nangyayari sa Hulusulu. Si BBM, deadma. Deadma talaga si BBM. Parang takot si BBM pumunta sa Mindanao, no? Or baka wala talagang amor ni BBM ang mga taga Mindanao. Or baka walang pakialam si BBM sa mga pinagdadaanan ngayon ng mga taga Hulusulu, mga kabibig. Nagpunta na ba si BBM sa Iligan? Sa Iligan City na binaha? Nagpaabot na ba ng konting tulong ang gobyerno sa Mindanao sa Iligan City? Meron na bang statement, official statement si BBM na kumustahin or magbigay lang ng konting impormasyon sa Iligan City? Wala. Napag-usapan ba sa social media ngayon kung ano ang nangyari sa Iligan City? Konti lang yung nakaalam. Pero si BBM, may alam ba? Parang wala yatang alam, mga kabibig. Deadma lang. Ang ginawa, nag-enjoy. Diba? Mas inuna pa niya ang isang seremonya sa Philippine-US at Jorva Ek-Ek kumpara sa mga taga-Iligan na nangangailangan ng tulong at kumakatok sa gobyerno. Kaya kahit anong gawin ni BBM, no, hindi talaga mananalo ang mga manok niya sa Mindanao. Kasi wala siyang ginagawa. O ito ha, grabe to. Pinalakpak, I don't know, baka bukas si VP Sara nandun na sa Iligan City. Diba? Ito ha, pinapalakpakan ng maraming netizen ang ginawa ni Vice President Sara Duterte. Lalo na sa kanyang pagbisita, ito kabibig o, yan kabibig o, binisita ni Inday Sara Duterte ang mga, ito ang sabi dito o, masahin natin ha, puntahan natin yan o, ito o. Pagbisita sa Zamboanga ha, ito yung una. Binisita niya. Matapos ang pagbisita na, unahan sa Hulusulu, ito, pakikiramay, Hulusulu. Yan. Yan, ito oh. Kasabay ng ating pagbisita sa bayan ng Hulusulu, ngayong araw ay ang ating personal na pagpapaabot ng pakikiramay sa pamilya ng mga nasawi matapos ang trahedyang sinapit ng barkong MV Trisha Kirsten 3 na lumubog malapit sa Balok-Balok Island, Basilan. Kasunod nito ay dumiretso tayo sa Our Lady of Mount Carmel Cathedral sa Barangay Walled City sa parehong bayan upang magpasalamat sa kaligtasan ng daang-daang survivors. Ipinagdasal din natin ang katatagan ng mga pamilyang apektado sa trahedyang ito, maging ang kaligtasan ng bawat individual sa likod ng patuloy na paghahanap sa mga nawawalang pasahero. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Yan kabibig oh. Nagpunta ba si BBM? Nakiramay ba sa mga pamilyang nawalan? Ha? May alam ba si BBM tungkol dito or wala? Ang mga taga Mindanao, Pilipino pa rin yan. Kailangan pag-unawa. Gusto nila yung merong, yung at least man lang makita nila na ang PBBM administration ay talagang may concern sa kanila. May care sa kanila. Our future president and 2028 from Nadzwa Damag. O, tunan nyo o. Big hugs. Number 1 contender for president. Totoong tao, may malaking malasakit para sa kapwa-tao. Godspeed, VP Sara. Yung kabibig o. Hindi ba? Ito ang presidente natin. Ito ang totoong may ginawa sa bansang Pilipinas. After ni VP Sara nagpunta sa Hulusulu, nagpunta rin siya sa Zamboanga City, Western Mindanao. Matapos pagbisita natin sa Hulusulu ngayon araw, agad tayong tumulak sa Zamboanga City upang makipag-usap at magpaabot ng pakikiramay at suporta sa pamilya na sawing pasahero lulan sa MV Trisha Kirsten.
personal natin magkinamusta ang kalagayan ng mga survivors, kapilang na ang 2 sundalo na patuloy pang nagpapagaling sa ospital. Mga kababayan, patuloy natin ipadasala na bigyang lakas ng Panginoon ang lahat ng mga apektado sa trahedyang ito. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Yung kabibig, nagpunta si BP Sara, nagkipag-usap sa mga tao. Diba? Tingnan nyo. Pinuntahan ang mga sundalo. Di ba dapat sana binisita sila ni PBBM kasi siya ang ano ang inyong komento tungkol dito? Ibabasya na naman si BP Sara na paepal, papansin. Yan ang tingnan mo nga. Bakit paepal ba to? Hindi naman to paepal Ginagawa lang niya kung ano ang dapat trabaho ng isang presidente. Ginagawa lang niya kung ano ang pwedeng gawin para at least man lang maramdaman ng taga Hulo-Sulo, taga Zamboanga na merong gobyerno. Gamit na gamit ni BBM si VP Sara. Kasi yung mga hindi ginagawa ni BBM, si VP Sara ang gumagawa. Diba? Kaya mahal ng maraming Pilipino si VP Sara. Kasi ramdam nila na si VP Sara ang siyang naging presidente ng bansa natin. Diba? Galing The Hague pa yan. Galing pa yan na kay Tatay Digong. Tapos, i-impeach nyo. Impeach nyo kasi ganito, ganyan. Ito ang tunay na serbisyo. Ito ang totoong politiko na sambayan ng Pilipino ang inuuna. Hindi ang sariling bulsa. Mga bibig, grabe palakpakan natin si VP Sara Duterte. Bigyan natin ng masigabong palakpakan si VP Sara Duterte sa kanyang, akala natin ba, makakalimutan ni VP Sara ang nangyari sa Mindanao, sa Hulo-Sulo, yung lumubog ng barko. Hindi pala. Nakasulat na pala yun sa schedule niya na puntahan natin ito, kailangan nila na maramdaman na merong tao sa gobyerno ni BBM na hindi sila kinalimutan. Diba? BBM, utang na loob mo to, hindi ka nahiya. Dapat ito sana yung trabaho mo, pero si VP Sara na ang gumagawa. Kaya nga, bagsak yung trust rating mo kasi ang mga tao wala nang tiwala sa'yo. Pati trabaho mo, pinapagawa mo sa Vice President natin. Diba? Mayroon bang pumunta doon? Kasi kabibig, si BBM, kagaling-galing lang sa hospital. Pero umaattend ng mga parties. Umaattend ng kung ano-ano, pero hindi kayang pumunta diyan. O di man lang magpadala ng representative. Na at least maramdaman ng mga taga Hulo-Sulo, taga Zamboanga, yung lumubog na barko, yung mga kapamilya nila, na merong nagmamahal at hindi sila iniwan ng gobyernong ito. At si VP Sara lang ang nagparamdam iyan sa kanila. BBM, dead man. Mga bibig, speaking of another good news, kabibig, grabe ha. Good news to, kabibig. As in, grabe yung pamilya Duterte. Ang magkapatid na Duterte, kabibig. As in, super duper nakaka-proud. Si Mayor Baste Duterte, eto na. Mayor Baste, ano ba naman ang dala mo dyan? Ano bang good news na isi-share mo sa amin? Ito, Mayor Baste Duterte, good news to. European Union Ambassador to the Philippines, His Excellency Massimo Santoro, meets with Mayor Sebastian Z. Duterte on Monday, February 9 in Davao City. This is the second courtesy visit of Ambassador Santoro to Mayor Duterte following his first visit in February 2025. Twice na na bumisita ang European Union Ambassador. Bakit hindi si BBM ang binisita? Ay, hindi natin alam. The meeting focused on strengthening bilateral ties and identifying additional areas of cooperation between the European Union and Davao City. Grabe, bongga ang Davao. Iba ang Davao. Talagang binibisita na maraming ambassadors, mga kabibig. And bagong business na naman to. Tingnan nyo,
Grabe, bagong business na naman 'to, 'di ba? Congratulations, Mayor Basti Duterte. Tingnan niyo kabibig, oh. Wow, done deal na, may bagong investment ba? Ito ba yung mga investors na magbibigay ng bagong magandang takbo ng ekonomiya sa Davao? Tingnan niyo, oh, puti pa ang Davao. 'Di ba maraming investors ang pumupunta, maraming mga ambassadors na binibisita. Pero bakit sa Manila parang takot sila? Anong meron sa Davao na wala sa Manila? Hala ka! Isang malaking katanungan na ewan ko kung sino makakasagot. At bakit sa lahat ng syudad, bakit ang Davao ang binisita ng European Union Ambassador? Bakit hindi ang Cebu, ang Bacolod, ang Iloilo City na palasyo ni Martin Romualdez? Bakit ang Davao City? Kasi booming ang ekonomiya ng Davao City. Safety ang Davao City. Parang hindi matatakot ang mga investors na maglagak ng puhunan sa Davao kasi alam nila kung ano ang gobyernong nasa Davao. Kung safe ba yung pera nila? Meron bang mga congressman na kurakot? Oh. Meron bang mga politiko na mahilig sa below the table, under the table, above the table? Alam niyo na kabibig, di ba? So, grabe mga kabibig. So, ito ang komento ng ating mga netizen. Grabe, mas bigatin pang mga guest sa Davao kesa sa Malacanang. Baka pagising ko, Davao na ang bagong kapital ng Pilipinas. Nako. Davao will be the new Malacanang Palace soon. Wow, ang ganda. The future of the Philippines, the best talaga Davao under the leadership of the Duterte family. Very presidentiable. Oh. Presidentiable. Uy, kung hindi si BP Sara, kung ma-impeach si BP Sara, we're not praying for that, pero I'm sure Baste will too run. Wow, that great job, Mayor Baste Igogo. Dami mong visitors, Mayor. Oh. Thank you, EU, for your trust and support. Export goods like cacao and other services became a good in Davao, not like in Luzon. Congrats, Mayor Baste Duterte. Hindi ako magtataka, isang araw nasa Davao na ang Malacanang. Hala ka! Laban tayo, Dior. Good job, Mayor Baste. Nilalapitan ka ng mga ambassador dahil alam nila na may tiwala sila sa mga Duterte at subok na as a public servant. Good job, next president. Ako, ang daming president. Kapag natuloy yung impeach si BP Sara, panigurado, Mayor Basti, patayong panlaban. Meron bang pulong? Di ba? Meron pa si Kong Pulong Duterte ang panlaban natin. Meron pa. Oo. Akala kasi nila na pag natapos na o ma-impeach si BP Sara, wala nang ibang Duterte ang tatakbo. Meron pa. And speaking of that thing, mga kabibig, ngayon ay nagsalita si Kong Pulong Duterte regarding sa bagong impeachment ni BP Sara. Wakala nyo ang kapatid, si Mayor Congressman Pulong, hindi talaga magsalita talaga siya. Sabi niya dito, oh. I-share ko sa inyo, ha. Share ko sa inyo. Babasahin natin yung statement ni Kong Pulong hingga sa bago ng third impeachment na naman. Ito, oh. Statement of Representative Paulo Duterte. Have we really forgotten the trillion peso flood control anomaly, or are we being made to forget? Just months ago, the nation was demanding answers. There were investigations, the ICI probe was moving, the Senate Blue Ribbon Inquiry was making noise, and then suddenly parang bula, nawala. Tahimik, walang paliwanag, walang resolution. Instead, what do we get? A carefully timed impeachment spectacle, a noisy row between the Senate and the Chinese embassy over the West Philippine Sea, and the right on cue, the sudden appearance of former House Speaker at every moment, the very moment an impeachment complaint is filed in the House of Representatives. Tama. Hindi ba obvious ang pattern? This is not coincidence. This is diversion. Are Filipinos really that short on memory? Nakalimutan na ba natin kung paano niluto at kinurap ang national budget from 2023 to 2025 and how the same questionable spending continues hanggang ngayon? Nakalimutan na ba natin ang mga flood control projects na imbes proteksyonan or protection, naging simbolo ng kabiguan at pangungurakot?
17.647 trilyon na ang utang ng ating bansa. Pinakamalaki sa ating kasaysayan. Mas malala pa ang pandemya sa pandemya ang tumama sa atin ngayon. Para saan? Para ipakita sa atin na wala tayong problema sa ating ekonomiya, para ipakita na maliit lang ang bagay ang nangyayari sa flood control scandal. Mga babayan, murag ngilad ta. Habang abala ang publiko sa ingay at drama, ang pinakamalaking anomalya sa kasaysayan ng flood control spending ay unti-unting itinutulak palabas ng usapan. At kung ganito ang takbo ng mga pangyayari, hindi na ako magtataka kung sa darating na anniversary ng EDSA People Power, wala na sa mga panawagan ang flood control anomaly. Hindi na dahil na-resolba, kundi dahil sinadya itong ibaon sa limot. The Filipino deserves more than distractions. Accountability cannot be erased by noise, nor can corruption disappear just because it is convenient to confront. Pwede na lang patigilan ang usapan, pero hindi nila kayang burahin ang katotohanan. Tama, mga kabibig. At yung impeachment ni Bibi Sara, pwedeng pangtakip sa flood control anomalies. Di ba, kabibig? So ano ang iyong komento, mga kabibig? Ano ang iyong reaction hinggil dito? Tama ba si si Congressman Pulong Duterte? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video. I'm sure baka bukas may picture tayo makikita na si Bibi Sara nandun na sa Iligan City. Mga taga-Iligan, hintay-hintay lang kayo kasi I think si Bibi Sara nauna sa Hulusulo, then sa Buanga, baka Patangas na yan. Ang Patangas sa Bisaya ba? Mutangas na siya pa doon sa Iligan, sa Cagayan, sa mga lugar na kung saan nasalanta ng bagyong Basyang. Hintay-hintay lang po tayo kasi ginagawa ng ating Vice Presidente ang dapat trabaho ng Presidente. Nakakaya, no? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.